Masayang araw po, mga ka-PL. May nakita po akong video. Si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga kabataang kababaihan. Pinalibutan po si Pastor, niyakap, sabay sabi na maraming salamat po Pastor sa lahat ng ginawa niyo po sa aming kabutihan. Pagpapaaral, pagpapakain, paggalang at pagbigay na rin po ng mga personal na gamit tulad po ng damit. Abay, ganito pala ka bait itong mamang ito. Akala ko ba paratang ng iba nagmumolesta ng mga kabataan? Baliktad po ang pakalat nila kay Pastor, mga ka-PL. O ito ho ang video. Panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman at pakiclick nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Dagdag ito kahihiyan, mga kababayan, sa mga nagpaparatang kay Pastor na di umano may ginagawang masama sa mga batang babae. O ito ho ang patunay. O ito na, simulan na po natin. Pastor, in behalf po sa aming lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta sa amin. Pastor, hindi po ito nagagawa sa amin ng mga magulang namin, pero kayo po yung nagparamdam kung ano po yung tunay na pagmamahal at pag-aalaga ng ama't ina. Nang dahil sa inyo, Pastor, 3 beses po kami nakakakain sa isang araw. Pastor, pinangarap po namin makapag-aral, pero dahil po sa inyo nakapag-aral po kami. Pastor, kung hindi niyo po kami kinupkop, walang-wala po kami, Pastor. Pastor, blessings po kayo sa amin. Mahal na mahal po namin kayo, Pastor. O yan ha, hindi nangingilag ang mga batang babae kay Pastor. Ang sinasabi ng batang babae, hindi scripted. Walang binabasa mula sa cellphone man o kahit nasa harapan niya. Wala. Kung ano yung laman ng puso ng batang babae na habang nasasalita, umiiyak pa nga sa galak. Totoo. Kasi mula ho dito. At kita nyo naman, niyakap si Pastor ng mga kabataan babae. Hindi nangingilag sa kanya. Kasi kung totoo ang mga paratang nila kay Pastor, mga ka-PL, na yung iba yung namumolestya. E di sana etong mga batang ito mangingilag itong yumakap lumapit kay Pastor. Walang katotohanan ang mga pasabog ni Risa Hontiveros, mga ka-PL. Lahat ng mga testigo niya, peke. Sa mga naniniwala kay Risa Hontiveros at sa mga testigo ni Risa Hontiveros, ito maliwanag pinag-aral ni Pastor. Karami niyang pinag-aral na yan. Hindi lang 10 yan, napakarami, di ba? Mga kababayan, sinong politiko? Politiko ha, hindi religious leader ha, politiko na lang. Kasi may pera din ang politiko. Lalo na kurakot na politiko. O sinong politiko?
ang makapagpaaral ng ganito karaming mga kabataang babae. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, nagawa niya. Galing mismo sa bata, hindi di umano nagawa sa kanila ng kanilang mga magulang, pero si Pastor, ginawa. Lahat ng mga pagtulong para sa mga batang babae, ginawa na hindi naranasan itong mga kabataan sa sarili nilang pamilya. Dinamtan. Di ba? Pinakain, pinaaral. Baka pinatira pa yan sa kung saan mga property ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya hindi nakakapagtaka na napakaraming senador na pumirma para huwag ma-cite in contempt si Pastor Apollo Kibuloy. Sigurado tayo dyan, mga kababayan, madadagdagan pa yan. Pero nagtataka lang ako dito kay Bato. Taga Davao man sana itong mamang ito. Bakit hindi nangunang pumirma? Ewan ko lang si Bongo mga kababayan kung pumirma na ba. Paki-comment na lang po. Si Bato parang nanahimik eh. Parang, ala ka dyan, Kibuloy, wala akong pakialam sa'yo. Hindi niya na inisip, re-electionist siya. Malaking tulong sana. Yung 8 million na mga kaanib sa member ng Kingdom of Jesus Christ na maging butante niya, pero nanahimik siya. Wala na siyang plano tumakbo sa pagkasenador? Napagod na kaya siya? Ayan ulitin ko, taliwas sa mga ipinapakalat nila na si Pastor di umano may ginagawang hindi maganda sa mga kabataan. Nakita po ninyo ang video. Hindi ko lang po alam kung kailan ito nangyari, pero mukhang bago pa naman. Ayan matinong tao si Pastor Apollo Kibuloy. Mali ang mga paratang nila kay Pastor. Okay? Dito naman po tayo kay good vibes muna tayo, mga kapel, good vibes. Nakita ko lang po ito sa Facebook. Eto, pakita ko sa inyo yung picture good vibes muna tayo tawa muna tayo. Ayan anong ginagawa niyan? Silipin ko lang sa picture ko. Anong ginagawa? Sa amin, dito sa probinsya, pagka galing ka ng libing, yung makikipaglibing ka, kakapit bahay yung nategi, yan. May gagawin kang ganito sa sa sementeryo mismo. Magpapauso ka. Kasi ang kasabihan dito ng mga matatanda, ewan ko, hindi ko maintindihan. Ang sabi-sabi sa amin, yung bata pa kami ewan ko kung totoo, para daw hindi sumama yung kaluluwa. Karami naman namin. Ako talaga sasamahan. Di ba? Sabi-sabi lang ng mga matatanda yan. Hayaan na natin yan. Dito na tayo kay Ismags, mga ka-PL. Sa Australia ito. Hindi. Mukhang probinsyano kasi madamo. Sa Australia ito, sa Melbourne. Nagsiga. Nagsiga sa Ismag. Anong klaseng damo to? Legal ba dyan? Sa Australia, Smags? Hindi mo na nilikit? Hindi, joke lang po. Ewan ko kung ano ginagawa niya. Ngayon, curious ako Tinignan ko sa sariling page niya. Baka nga naman, gawa-gawa lang to. Totoo, ano ba talaga Mukhang totoo, hindi naman edited kasi yung usok ko. Di ba? Ako, graphic designer ako. Alam ko tumingin ng mga picture kung edited o hindi. Tinignan ko sa page niya. Ito ang nakita ko. Ayan. Legit po, mga ka-PL. Nangyari talaga. Pero walang matinong caption kung ano, para saan itong ginagawa niya. May comment pa nga Bago ako mag-content, binalikan ko. Ito, hinanap ko sa page niya.
wala na. Hindi ko na makita kasi kukunin ko sana yung mga nakakatawang comment ng ating mga kababayan. O, ayan na. O, hindi nyo mabasa. Ako basahin ko dito. O, ASEAN, Australia Special Summit, 6 March 2024 o at 3 a 6 o hanggang a 6 ng Marso 2024. Melbourne Museum and View de Monde, Melbourne, Australia. Ito nangyari na itong nagsiga siya March 6 na, mga kababayan. May mga tao naman sa likod. Pero ito nga ang nakakatawa. Hindi niya kasi nilagyan kung para saan itong ginagawa niya. Tuloy, kinutya siya ng mga kababayan natin. Alam niyo ang sabi, hindi ko na kasi makita eh. Dinilit na siguro. Samantala, kayo na lang nakita ko yung mga magagandang comment, nakakatawa, pang-aasar sa kanya. Hindi ko pa na-screenshot, anak ng patola talaga. Yung sa mga natandaan ko na lang na comment, ganito ang sabi. Martes ba ngayon, madam? Ha? Bakit nagbubudo na kayo? Ha? Ha? Ano? Ikaw pala ang mangkukulam eh. May ganun pang mga comment. Sabi naman ng iba, nagbaon ka pa talaga ng five finger sa Melbourne. Diyan mo pa ginawa. Ang kulit talaga nito, mga kababayan natin, ano? Eto ipinakita ko lang sa inyo kasi nakakatawa talaga eh. Ito talaga si Ismags, lutang talaga itong babaeng to. Hindi pangkaraniwan itong ginagawa mo, pero hindi ka naglagay ng saktong caption kung para saan yan. O ayan, nakutya ka tuloy. Napansin pa kita. Di ba, mga kababayan? Lutang talaga sila, ano? Yeah, epekto kaya yan ng ano? Ng pulburon sa Goldilocks, mga kababayan. Okay. Yun lang naman po ang content natin. Pinatawa ko lang po kayo sandali. Maraming salamat po. Hanggang dito lang. Pag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.